Sa loob lamang ng ilang minuto, maaaring magbago ang takbo ng mundo. Isang pindot, isang missile, isang desisyon. At ayon sa ilang ulat, may kakayahan ang North Korea na tamaan ang mismong mainland ng Estados Unidos. 미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다. 본토 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다. Ngunit kung totoo ito, bakit hindi pa ito nangyayari? At kung sakaling mangyari ito, handa ba ang mundo sa magiging epekto nito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Sa loob ng maraming dekada, ang North Korea ay madalas tingnan bilang isang mahina at isolated na bansa. Ngunit habang abala ang mundo sa ibang krisis, may isang bagay na tahimik na binuo ng Pyongyang. Isang arsenal na unti-unting nagbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. At dito nagsisimula ang tunay na problema. Hindi na lamang ito tungkol sa mga kalapit na bansa, kundi sa kakayahan ng North Korea na tamaan ang mismong Estados Unidos. Ngunit, paano nga ba nila ito gagawin? Sa papel, malinaw ang sagot. Ang mga Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs ng North Korea, gaya ng Hwasong-18, ay may kakayahang maglakbay ng libu-libong kilometro. Sapat upang umabot sa mainland ng Estados Unidos. Ngunit, dito nagiging komplikado ang usapan. Dahil sa ganitong uri ng armas, hindi sapat ang lakas. Kailangan ang eksaktong precision. Isang maliit na pagkakamali sa guidance system ay maaaring magresulta sa kabiguang tumama sa target. Sa madaling salita, kahit may kakayahan ang North Korea na maabot ang Estados Unidos, hindi pa rin ito garantiya ng tagumpay. At sa isang nuclear scenario, ang isang pagkakamali ay maaaring magbago ng kasaysayan. Ngunit, kung ganoon, bakit nananatiling seryoso ang banta ng North Korea? Hindi lamang missile ang problema, kundi kung ano ang laman nito. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na nagsagawa ng nuclear test ang North Korea. At ayon sa mga eksperto, may posibilidad na ang ilan sa kanilang armas ay mas malakas pa sa mga ginamit noong World War II. Mahalagang linawin, may nuclear warheads ang North Korea. Mayroon din silang ICBMs na ayon sa kanila ay maaaring umabot sa Estados Unidos. Ngunit ang problema, kaya ba nilang pagsamahin ang dalawa? Kaya ba nilang paliitin ang nuclear warhead para magkasya sa isang missile? Kung oo, may kakayahan talaga silang tamaan ang Estados Unidos gamit ang nuclear weapon. Kung hindi, mananatiling limitado ang banta sa rehiyon lamang. Ngayon, dahil nga sa walang nakakaalam ng tunay na kasagutan, lalo itong nagiging mapanganib. Dahil hindi ito simpleng armas, kundi isang kapangyarihan na kayang magbura ng milyong-milyong buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Maaring isipin ng marami na ligtas ang Estados Unidos. At sa isang banda, totoo ito. Mayroon silang missile defense systems na ibinisenyo upang harangin ang mga paparating na missiles. Sa katunayan, nito lamang nakaraang taon, isang mas ambisyosong ideya ang iminungkahi ni Donald Trump. Isang state-of-the-art defense system na ang layunin ay gawing halos imposible
ang anumang missile attack laban sa Amerika. Tinawag niya ito na Golden Dome. Isang konsepto ng advanced missile shield na hangos sa tanyag na Iron Dome ng Israel. Gumagamit ito ng kombinasyon ng satellites, radar systems at interceptors, hindi lamang sa lupa, kundi pati sa alawakan. Isang sistema na kayang protektahan ang buong bansa mula sa anumang nuclear attack. Sa unang tingin, parang ito na ang sagot sa lahat. Ngunit dito pumapasok ang mas komplikadong realidad. Dahil kahit gaano ka-advanced ang isang defense system, wala pa ring garantiya na 100% na epektibo ito. Isipin mo, paano kung hindi isa, kundi 10 o higit pang missiles ang sabay-sabay na inilunsad? Sa ganitong sitwasyon, kahit gaano kalakas ang depensa, may posibilidad na may makalusot. At isang nuclear explosion lamang ay sapat na upang magdulot ng malawakang sauna. Kaya sa puntong ito, bumabalik tayo sa pangunahing tanong ng video na ito. Kung may kakayahan talaga ang North Korea na tamaan ang Estados Unidos, bakit hindi pa ito nangyayari? Ngayon, narito ang sagot. Hindi dahil hindi kaya ng North Korea, kundi dahil may isang konsepto na mas makapangyarihan kaysa sa anumang armas. Ito ay ang deterrence. Para kay Kim Jong-un, ang nuclear weapons ay hindi lamang sandata. Ito ay isang mensahe, isang babala, isang paraan upang pigilan ang mga kaaway na umatake. Dahil sa mundo ng nuclear weapons, ang unang magpaputok ay maaaring wala ng susunod na hakbang. Sa madaling salita, ang tunay na layunin ni Kim Jong-un ay maaaring hindi digmaan, kundi ang maiwasan ito. At ito ay sa pamamagitan ng pananakot. Maaaring mukhang malayo ang North Korea sa Pilipinas. Ngunit ang anumang tensyon sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos ay may direktang epekto sa buong Asia-Pacific region. At dito nagiging personal ang usapan. Ang Pilipinas ay isang kaalyado ng Estados Unidos. Ibig sabihin, anumang escalation ay maaaring magkaroon ng domino effect. Sa oras na magkaroon ng tunggalian, hindi lang ito laban ng mga superpower. Maaaring madamay ang mga base militar sa Pilipinas at ang mga Pilipinong nakatira malapit dito. Sa madaling salita, hindi lang ito usapin ng digmaan, kundi ng ekonomiya, trabaho, at pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. At sa ganitong sitwasyon, walang bansang tunay na ligtas. Sa papel, may kakayahan ang North Korea na tamaan ang Estados Unidos. Ngunit sa realidad, ang sitwasyon ay mas komplikado. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Hindi na maaaring baliwalain ang North Korea. Sa isang mundo na may nuclear weapons, ang kapayapaan ay hindi nakabase sa tiwala, kundi sa pananakot at pagbabanta. At sa pagitan ng dalawang nuclear powers, ang mundo ay patuloy na nakatayo sa isang manipis na linya. Isang linya na anumang oras ay maaaring maputol. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, sino sa tingin mo ang unang babagsak? Ang Amerika o ang North Korea? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.